Wow! Ang liit ng chipset! Hindi pa ako nakakakita ng katulad nito. Pero si Dan ay may buong pakete. Hindi ka panipaniwala. Si Miley ay may buong pader ng Pringles. Gaano ito katangkad? Talagang mabubusog si Miley sa mga chip. Simulan natin kay Phoebe. May naisip akong ideya. Makukuha ko ang chip gamit ang sipit. At makakatulong ang magnifying glass para suriin ang napakaliit na bahagi. Wow! Sa ilalim ng magnifying glass, hindi na mukhang maliit ang chip. Pero sa totoo lang, ito ay isang maliit na piraso lang. Oh, kailangan kong subukan ito. Masarap ito. Iyon lang. Ngayon, si Dan naman. Hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Hindi. Baka idinikit ito sa pandikit. Ang weird. Paano mo bubuksan? Gagamitin ko ang aking lagari. Gagamitin ko ito ng mabilis. At lalagariin ko ang nangunguna. Oo, gumagana ito. Ilapag ang mga chips gamit ang bibig natin. Masarap. Gusto ko ito. Girl, Napakaganda. masarap. Aray! Masakit! Pasensya na, pero pansamantalang hindi maabot yan. Haha, ngayon turn ko naman. Meron akong buong pader ng wrinkle chips. Gustong gusto ko sila at kaya kong kainin ang lahat ng 100 pakete. Kailangan itong gawin. Mabilis at tumpak na tikman ang lahat ng lasa. Oops! Pasensya na mga tao, pero mas mabuti pang huwag kayong humarang. Wala akong nakikita habang kumakain ako ng mga kamanghamanghang chicherya na ito. Di ka panipaniwala ang sarap. May naisip ako. Isusuot ko ang helmet pang konstruksyon. Ngayon, hindi na ako natatakot sa aking Pringle jar. Oops! Pasensya na Dan. Kailangan mo rin ng ganitong helmet. Alam mo, Sige, itong uso. sirain natin ang bundok ng Pringles na ito. Kunin natin ang kotse at itumba ang lahat. Ay nako, ngayon puro Pringles na ako at hindi ako makatayo. Amuin mo ang kailangan. At ngayon ay may buong itlog si Miley. Nakakatakot! Paano si Dan? Nako, 100 itlog at si Phoebe ay may 100 itlog. Nakakadire. Nakakatakot isipin kung paano niya ito kakainin. Pero simulan natin kay Miley. Kailangan kong basagin ang itlog sa bibig ko. Sobrang nakakatakot na ang tingin pa lang ay gusto ko ng masuka. Oh, ang kadire! Ayoko niyan! Napakamalagkit at hindi ka aya-aya na ayoko na itong subukang muli. Dan, sobra na ngayon. Halika na. Sige na. Sumisigaw ako. Handa na? Kaya ko bang kainin lahat ng 10 itlog? Tama. May naisip akong ideya. Tinuruan ako ng aking sensei ng isang trick. Ipapakita ko ito sa iyo ngayon. Kailangan mong itapon sa ere ang mga itlog at pasagin lahat gamit ang magaan na kamay. At ngayon, mahuli natin ang lahat ng kalahati. Yuhu! Gumana ito. Napaka-cool nito. At ngayon, inumin ko silang lahat gamit ang isang stick. Nakakadiri iyon. Pero pwede na. Nakakadiri iyon. Hindi ko talaga gusto. Ayoko ng itlog sa kahit anong anyo. Ang sama. Halos tapos na ako. At ngayon ay si Phoebe naman. Sige Phoebe, swerte. Talaga? Umaasa ako na makakaupo na lang ako. Aling aksyon ang dapat kong simulan? Kukunin ko ito. Teka Phoebe, hindi. Anong nangyayari? Hindi Ang buong maaari. bundok ng yelo ay bumabagsak mismo sa akin. Iligtas mo ako! Nahuhulog ang mga itlog sa akin! Nakakadiri! Nako! Napuno na ng itlog ang buhok ko! Ang pangit! Wow, Phoebe, kumusta ka? At parang okay lang siya. Mukha pa nga siyang bagay sa dilaw. Sige na! Wow, ito ay isang marmalade na mata! Ang sarap nito. Pero si Miley ay may 10 marmalade na mga mata. Astig! Hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ay meron kang 100 layer ng jelly ice. Ayos, magsimula tayo kay Phoebe dahil meron lamang siyang isa. Wala akong problema. Simulan na natin. Sige, sobrang sarap! Gustong gusto ko ito. Astig! Pero gusto ko pa ng higit. Okay, ngayon naman si Miley. Hooray! Mas gusto kong subukan lahat ng marmalade ice. Taya ko na may lalagay ko ang lahat ng 10 jelly ice sa bibig ko ng sabay-sabay. Sigurado akong magtatagumpay ako. 5 marmalade na mata na ang nasa bibig ko. At ngayon, may 5 pa akong isinusubo. Okay, at nagtagumpay. Halos tapos na. Ang sarap. Gusto ko ito. Ngayon, ikaw naman. Sobrang gutom na ako. Nakakainin ko ng malugod ang lahat ng 100 marmalade ice. Magtapon tayo ng isa at isa pa. Ang sarap. At ngayon, 2 pa guys. Ano sa palagay ninyo ang aking mga mata? Ano ang ibig sabihin ng berdeng sopas? Ang sarap nito. Mga babae, sobrang saya ko na marami akong masarap na marmalade na mata. Ano ito? Gusto mong mag-share ako sa'yo? Patawad, pero handa akong maging madamot sa natitirang araw ko. Pero ayokong magbahagi ng marmalade na mata. Kakainin ko ito mag-isa. Ay, nako. Anong problema sa akin? Natatakpan ng yelo ang buong mukha ko. Ano ang gagawin ko? Isa na akong halimaw. Wow! Iyan ang Huba Buba Gum. Napakasarap. Pero si Miley ay may isa lang.
Samantala, si Dan ay may 10 Hubba-Bubba gum. Ilan kaya ang kay Phoebe? Wow, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Mayroon siyang 100 Hubba-Bubba gum. Ayos yan. Gusto kong subukan lahat agad-agad. Simulan natin kay Miley. Ako? Sige. Mas gusto kong mag-try ng chewing gum. Oh, kung gaano kasarap ito. Gusto ko ito. Gusto niyo bang makita kung gaano kalaking bula ang kaya kong gawin? Tingnan niyo ako. Ay, hindi. Ang gum ko. Hulihin mo. Yuck. Miley, ang gum mo ay nasa mukha ko. Nakakagalit. Ayoko nito. Ang kilay ko. Natanggal ko ang kilay ko. Kailangan ko na itong idikit ulit. Ayos lang ba? Kumusta? Hindi, tabingi ang kilay mo. Phoebe, ang saya nito. Paano naman ngayon? Ikaw naman, Dan. Oh, kailangan kong alisin ang buong pakete sa lalong madaling panahon. Mahusay. Natanggal na ang balot. At ngayon, pwede ko nang nganguyain ang lahat ng bubblegum ko sabay-sabay. Kailangan mong Paintulutan ako magpaloob ng mangungumuya ng gum. pinakamalaking bula sa Tingnan mundo. mo kung gaano ito kalaki. Hindi ba tasdig? Talaga? Paano kung Tara pumutok ko na! ito? Ano ang ginawa mo? Tingnan mo ang mukha ko ngayon. Sige, kaya ko pa rin itong kainin. Kadiri ka, Dan. Huray! Mahilig talaga akong ngumoy ng chewing gum, lalo na ang oba-buba. Dapat siguro nating subukan. Gusto ko ring sumubok magpalobo ng bubble. Paano kung... Malaking Oh, isa Diyos itlog ko. ngayon At ay ikabit ito maaari sa ko na upuan itong ko. itali. Ayos. Gusto ko pang kumain ng mas maraming mga bola na ito. Meron akong magandang inumin. Ayos! Kaya kong magpalobo ng 100 lobo. Halos tapos na. Ang astig. Super. Mga pare, hindi ako makapaniwala. Aalis na ako. Paalam. Gustong gusto ko ito. Ang ganda dito. Ang saya. Kaya kong lumipad. Wow! Ang ganda ng donut na yan. Si Phoebe ay may isa lang, pero si tatay ay may 10 donuts. Miley ay Hindi may ito isang pwede. kagilagilalas na 100 bagay. masarap na donuts. Astig! Magsimula tayo kay Phoebe. Sige, Phoebe. Ikagagalak ko pa nga. May pumasok na ideya sa akin. Ayokong madumihan habang kumakain ako ng donut. Habang kumakain ako ng donut gamit ang tinidor at kutsilyo, syempre. Sa ganitong paraan, tiyak na may enjoy ko ang bawat kagat. At ito ay magiging di malilimutang masarap. Mga kaibigan, kung hindi ninyo alam kung ano ang kagandahang asal, huwag ninyo akong pagtawanan. Ang sarap! Malapit na akong matapos. Huling piraso. Ang galing! Ngayon, Stan, maaari kang magpatuloy. Ay, ibig kong sabihin, hindi ko maintindihan ang tungkol sa Alamin asa. ng Pero, tiyak na napakasarap ng mga Kailangan donut na kong yun. kainin ang mga ito sa lalong madaling panahon. At hindi ako natatakot na madumihan dahil napakasarap nito, Astig na meron akong 10 donuts. Nakakain ako ng sapat. Galing. Ngayon, turn na ni Miley na kainin ang kanyang 100 na donut. Handa na akong magsimula, pero gusto ko munang bumuo ng pinakamataas na donut tower sa mundo mula sa mga donut ko. Ito ay magiging sobrang taas. Pero magiging sobrang cool ba ito? Siyempre, wala pang gumawa ng ganitong kataas na tore dati. Mga kaibigan, nakagawa na ako ng mataas na tore pero may natitira pa akong mga donut. Siguradong kakailanganin ko ng hagdan. Natitirang mga donut sa itaas. Basta wag lang gagalawin ng kahit ano. Siguro. Paano kung donuts? Siyempre. Sarap naman. Hindi ka panipaniwala. Naku, nahuhulog ako mga kaibigan. Aray! Hindi malambot ang paglanding. Sinira niya ang tower kong donut. Ang mga donut ay nakakatawa talaga at napatawad na kita. sarap nila. Salater, paano kita matutulungan? Ang ganda naman niya. Okay, sarap ng araw na ito. Ang ganda ko at single. Hello mga boys! Alam mo, wala na akong sakit. Bata at sariwa ako, lalo na para sa isang kasamahan sa kwarto na ganyan. Kalalay, kalalang, kaling-kans tayo pumunta rin bihayang isang kaibigan. March mo na mag-exhibitor winter, nasan siya? Nadapas siya. Sige, hahanapin ko na lang siya. Kamusta, Dan? Kung tumawag sponsor na ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Ano sa tingin mo? Oo, ito ang paborito mong mga hamster at lobo. Sana magustuhan mo sila. Makakatulong ito sa iyo na gumaling agad. Ano? Naku naman. Natigil ako sa pinakakawili-wiling bagay. Magpapatuloy akong kumanta sa telepono. Ang gandang araw nito sa trabaho. Tigilan mo na ang hayop. Nasa ospital tayo. Ate, bawal ang mga hayop dito. At kailangan mong ibigay sa akin ang kuneho. Ganun lang. At maghintay ka ng 1 taon. Kumusta ang problema mo? Ano? Bawal ang mga hayop. Anong gagawin ko kay Stevie, ang tapat kong aso?
Siguro hindi ganong masakit ang braso ko, pero hindi masakit. Sige, mag-iisip tayo ng paraan ngayon. Oh, ang ideya. Pwede akong magkunwaring bulag. Tiyak na may papapasok si Stevie, ang mahal kong aso, na parang aso ng gabay. Dapat nating suriin ang Oh, pamamaraan. hindi ko makita. Hoy, bakit mo ako pinipigilan? Nagpasya ka bang atakihin ang bulag na tao? Oh, oo nga, bulag ka. Pwede kang dumaan. Oo, nakakahiya yon. Oh, ang bola ko. Oh, Stevie! Hindi! Masamang bata! Tama na, Stevie! Ikaw ay pupunta! Pupuntahan ko ito ngayon. Hinahabol kita, kaibigan ko, at mga matamis buwan na nang binhi! wala. Bakit kayo tumatakbo palayo sa akin? Pwede mo bang hawakan Hahabulin ito? kita kahit ano paman. 4 na paa na aso. Halika! Tumigil ka! Kaya hindi ka pala bulag? Lumabas ka ng ospital ko kasama ang aso mo? Kailangan nating maglinis ng kaunti. Magandang hapon. Mayroon ka bang sanggol? Ang cute. At mayroon akong kalansing para sa sanggol. Patingin nga sa kanya. Sandali, tulog siya. Nako. Oh, may aso ako doon. Pasensya na. Kailangan kong gawin ang mga gawain at natatakot akong mag-isa. Talaga bang imposible na lumakad kasama ang prinsesa ko? Naintindihan. Okay, hindi mo na kami makikita. Pero itatago ko ang laruan. Saan ka ipinadala? Sandali lang. Isang ginipig ba yan? Tigil. Ibalik mo dito dahil hindi mo pwedeng magdala ng hayop sa amin. Sorry. Pero hindi ako ang gumagawa ng mga patakaran. Babalik ito sa iyo kapag nasuri ka ng doktor. Paano hindi ito papayagan kasama ang mga hayop? Kailangan kong mag-isip ng paraan agad. Hindi ko kayang umalis nang wala ang aking mga cute na ipis. At kadalasan, sobrang nakagat na ang taong ito. Oh, binigyan niya ako ng ideya. Pwede kong itali ang bendas sa ulo ko at maglagay ng garapon ng mga ipis dito. Talagang papayagan ako ng nurse na dumaan dahil may malaking bukol ako. Nako, ang sakit. Sakit. Magandang hapon. Ano ang ikinababahala mo? Wow, sa cartoons ko lang nakita ang napakalaking bukol na ganun. Pasensya na. Pasok ka. Paano mo nagawa yon? Oh, ang sakit ng ulo ko. Hi, Lola. Sa tingin mo bomba ito at naniwala ka? Ang galing talaga, hindi ba? Mga alaga ko sila, ipis. Ang cute nila, kaya hindi ko sila mawalay. Tinutulungan nila akong magpagaling. Lola, saan ka pupunta? Huwag kang umalis. Wala silang masamang ginagawa. Hello, nurse. Pumunta ako dito para sa isang benda at kasama ang aking kaibigan. Talaga bang hindi pwedeng magdala ng mga alaga? Anong bangungot? Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta sa ospital ninyo. Ito ay nakakagali. Ano? Hindi pwedeng isama ang mga hayop. Pero paano naman ang mga isda ko? Kailangan natin mag-isip ng paraan. Oh, tama. May naisip akong paraan. Ibubuhos ko ang mga isda mula sa aquarium sa drip. Tiyak na makakatawid sila sa mesa ng nurse. Gagawin nating parang may nakasaksak na IV sa akin. Magaling! Kailangan kong suriin ang aking paraan. Tara na. Oh, kumusta? Ang sakit ko. Maaari nga. Nakakatakot. Dapat pumunta ka na sa ward. Hi, Lolo. Ako ang bago mong kasama sa kwarto at nagawa kong maipuslit ang isda ko. Kaya ililipat kita sa mas pamilyar na Nako, lugar. Ang ubo na ito ay talagang istorbo sa akin. Kailangan kong uminom ng tubig. Hoy, anong nangyari sa tubig na ito? Nako, iinumin ko ba talaga ito? Nako, nakakatakot. Iyo ba ito? Hindi ka pwedeng magdala ng mga hayop dito. Nakakadire. Oh, Diyos ko. Ano ito? Paano mo ito nadala sa ospital? Siguradong may kulang ka sa klinika na yon. Sa ibang kalye. At ito'y para sa mga tao. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ko maiwasang dalhin ang aking pulang Mia. Oh, ang ideya. Matalino ka, hindi ba? Sige, pumunta tayo sa bentilasyon papunta sa aking silid, gaya ng isang tunay na espiya. Hi. Wala akong mga hayop, sa totoo lang. Paano ang takip? Ano ang ginagawa mo? Paano ang bag mo? Keso? Anong ibig mong sabihin, keso? May butas, parang ang weird na kinakain mo ito. Okay, walang mga hayop na pwedeng madaanan mo. Kamusta? Ako ang bago mong kasama sa bahay. Medyo hinaan mo lang. Kailangan kong makipagkita sa isang kaibigan. Mia, may keso dito para sa'yo. Pumunta ka sa keso. Ang talino mo, nakalakad ka mag-isa at nakatakbo ka pa sa kwarto ko. Galing. Okay. Ang mga kamay na ito ay Matatapos na ang shift, sir. Hindi pwede ang mga hayop sa amin, pero... hamster.
Sumusuko tayo o iiwan ng ospital? Ano, hindi mo magawa gamit ang mga hayop? Anong bangungot? Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan sumama sa akin si Lizzie. Oh, sa tingin ko dapat akong tulungan ng lokal na chef. O mas tamang sabihin, ang kariton niya na may mga kaldero ay siguradong makatutulong. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay tahimik na kunin ang uniforme at kariton. Itatago ko ang kuhol dito, tatakpan ng lugaw ang lahat, at makakaalis na ako. Oh, ikaw na naman. Ano ang pagkain natin ngayon? Ano yon? Lugaw. Anong kasuklam-suklam? Kakain ako ng matatamis na pasensya. Nagtrabaho ako. Bakit hindi tayo kumain ng lugaw? Ihahain kita ng masarap na... Mga pamatamis na makakatulong sa mabilis mong paggaling. Ang pinakamabisang gamot at narito si Lizzie ko, sobrang miss na kita. Ang init naman. Saan ka pupunta, Pagong? Walang mga pagong sa ospital. Iyan ay bago. Well, ang pagong mo ay maghihintay sa'yo rito. Sige. Ano? Walang mga hayop na pinapayagan, pero hindi makakasurvive si Pascal ng 1 minuto, nawala ako, hindi kami mapaghiwalay. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Oo, tama. Pwede ko siyang itago sa ilalim ng mga accessories. Pascal, umupo ka lang sa ulo ko ng kalmado. Sige, boy. Tatakpan ka namin ng sombrero at itali ang scarf sa'yo, ganyan lang. Mabuti. Ngayon, maaari kong subukan na dalhin siya. Magpanggap tayo na mayroon akong tinatawag na ang temperatura ay 39 at siyam. Oh, hello Mr. Nurse. Kailangan ko ng tulong ng doktor sa kagyat na pangangailangan. Sige, pumasok ka na. Talagang walang iba kang kasama. Kahit na maraming iba't ibang tao ang sumubok na pumasok ng palihim ngayon. Laging huminto. May chameleon ka ba sa ulo mo? Umalis ka. Oh, bakit nila dinadala ang lahat ng ito sa aking shift? Magdadala ka rin ba ng elepante?